Ang labanan ay nagpapatuloy sa pagitan ng pamilyang McLean at ng pinagsamang hukbo ng unang prinsipe at pangalawang prinsipe. Ang mga golem ay naghahadjas ng mga bomba habang ang mga mamamana ay nagpapaulan ng palaso sa buong larangan ng digmaan. Pinagmamasdan ni Juan Douglas ang labanan mula sa ibabaw ng kanyang kabayo. May napansin siyang kakaiba. Sa unang tingin, mukhang mas mabigat ang natamong pinsala ng hukbo ng pangalawang prinsipe dahil si Luther Kyle ay binubugbog. Pero sa totoo lang, mas marami sa mga tauhan namin ang bumabagsak, tama. Nakita niya ang ilan sa kanyang mga sundalo na patay sa lupa. Idinagdag niya na, ang kanilang sitwasyon ay hindi gaanong naiiba sa atin. Ibinaling ang tingin kay Logan, tanong niya, ano ang iniisip mo, McLean? Si Logan ay nakikipaglaban pa rin kay Wiccan. Sa isang flashback, nakita natin ang pulong ng pamilyang McLean. Nang unang magdeklara ng gyera ang dalawang paksayon, natural lamang na nagkagulo ang mga vassals. Gayunpaman, dahil wala na gaanong oras, mabilis na nakabawi ng composure ang ating mga tauhan at naghanap ng solusyon. Kabilang dito ang pagtatayo ng malalaking kuta sa mga bagong lupain ng McLean. Ang isa pa ay si Philip, na nakialam at nagsabing, kung ganoon, paano kung paghiwalayin natin ang dalawang paksayon? Hindi naiintindihan ng iba, kaya inulit ni Logan, paghiwalayin. Nagpatuloy si Philip, alam kong parang nakakabigla ang parirala. Gayunpaman, pakinggan ninyo ako. Sabi ni Logan, sige, magpaliwanag ka. Lumunok siya at, sa isang kalmado at sadyang tono, nagpaliwanag, maaaring magkampi sila sa ngayon, ngunit sa huli, iisa lang ang trono. Nagpatuloy si Philip, gaano man sila kagalit sa atin, hindi ba't pangalawa na lamang yan sa trono? Tumanggaw sina Logan at ang kanyang ama. Nagpatuloy si Philip, sinasabing iisipin ng dalawang paksayon na maganda na ring makakuha ng mga bomba at crossbows. Dinidikit ang mga daliri, magaling kung ang gagawin ng kabilang paksayon ay samantalahin ang gayong mga pag-iisip, at magkakaroon ng malaking casualties ang dalawang paksayon. Ang kailangan nating gawin ay samantalahin ang pag-iisip ng dalawang paksayon na iyon. Tanong ni Logan, ibig mong sabihin. At si Philip, na may nakaplanong ngiti, ay kaagad na sumagot, oo, sa ngayon, tanggalin muna natin ang isa sa kanila. Isang mapagpasyang hakbang na maaaring magpabago sa sitwasyon pabor sa atin. Bumalik sa larangan ng digmaan, nakikipaglaban si Logan kay Wiccan. Ang kanilang mga espada ay paulit-ulit na nagbabanggaan. Si Logan ay nagpapalabas ng dilaw-berdeng aura, habang kay Wiccan naman ay puting ningas. Galit na nag-iisip si Wiccan, sa kahit anong tingin ko, hindi ito isang artifact. Talaga bang hinaharap niya ang aura ko gamit lang ang sarili niyang force? Hindi ako makapaniwala. Karaniwan, ang kanyang mga force at laman loob ay dapat na dinurog at naging pira-piraso na ngayon. Sabi ni Logan sa kanya, mukhang kinakabahan ka dahil hindi nangyayari ang mga bagay ayon sa gusto mo. Gamit ang kanyang kapangyarihan, lumipad siya sa ere, na nag-iwan kay Wiccan na naguguluhan sandali. Naglabas si Logan ng isang napakalaking pag-agos ng force, na parabang ibibigay na niya ang lahat. Si Wiccan, mula sa ibaba, ay humalaklak. Ano sa tingin mo ang magagawa ng napakalaking atake na yan? Pagkatapos, may napagtanto sa isip si Wiccan. Nagbago ang kanyang ekspresyon. Umakyat din siya sa ere, ngunit nabigla nang maabutin na siya ng atake ni Logan, at sinabing, ano tong biglaan? Ang higanting atake ni Logan ay bumangga sa kanya, inihagis siya sa lupa at nagdulot ng pagbuga ng alikabok. Nang makita ang kanilang commander na inaatake, nagmadaling tumulong ang mga sundalo, ngunit inaasahan pala ni Logan ang ganoong tugon. Naghagis din siya ng mga bomba sa kanila, sumisigaw ng utos na huwag maging distracted, habang naglalaro siya ng liberatio sa kanyang kamay sa larangan ng digmaan. Napansin ni Logan si Wiccan Kalia na umaahon mula sa hukay na may tubig, at mukhang walang galos, eksakto gaya ng kanyang hula. Tinitigan ng masama ni Wiccan si Logan ng may paghamak. Si Logan, na hindi natinag, ay nanukso na mukha siyang basang daga. Samantala, tulad ng iminungkahi ni Philip, inilunsad namin ang karamihan ng mga bomba at crossbow sa puwersa ng paksayo ng unang prinsipe. Kung may matatalas na mata si Juan Douglas, napansin na sana niya na ang kanilang mga puwersa ay nagdurusa ng 4 beses na mas maraming casualty. Tiyak na bumaba ang kanilang moral.
Mukhang hindi na sila umaabante, naisip ni Logan. Kung pukawin natin sila ng kaunti pa, ang mga resulta ay talagang kasiya siya. Inutusan ni Logan ang kanyang mga tropa na gamitin ang lahat ng mga bomba at crossbow, iginiit na ang kalaban ay tuluyang itulak pabalik, nang walang awa. Ngunit saktong pagkalabas ng utos, isang nakakatakot, maapoy na aura ang rumagasa patungo sa kuta. Si Jordan Valtermin iyon. Lumingon si Logan sa silangang pader at nakita ang nag-aapoy na blazing heart sword, si Jordan Valtermin, na dumarating sa larangan ng digmaan. Sa pagdating ni Jordan Valtermin, namutla sa takot ang lahat ng pinuno ng McLean. Agad nilang sinenyasan ang mga unit ng mamamana na magpaputok, umaasang mapabagal siya. Itinuring lang ni Jordan ang mga pana na parang mga abala lamang. Habang kinuyam niya ang kanyang kamao, isang malawak na aura ang nagtipon sa paligid niya, pagkatapos ay sumabog palabas na may nakakatakot na lakas, sinunog ang dumarating na mga palaso at tinamaan ng shockwave ang mga unit ng mamamana mula sa malayo. Isip ni Patrick, lahat ng mga bomba ay nasunog ng damikit ito sa aura. Halos hindi niya ito maintindihan. Ang mga palaso ay naglaho, na parang kinain ng apoy. Si Sir Clayton, sa pagkilala sa panganib, ay nagutos ng pag-atres at sinubukang gumamit ng gravity magic upang pabagalin si Jordan Valtermin. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang espada. Lalong natuwa si Jordan, kilig na makakita ng isang tunay na mage sa hanay ng McLean. Sinabi niya kay Sir Clayton na, talagang at may mage dito, at ang liberatio ay tiyak na gawa mo, hindi ba? Si Sir Clayton, nabigla sa tanong at sa matinding aura ni Jordan, ay nakaramdam ng kislap ng takot. Nang makita ang mga sundalo na tulala, inutusan sila ni Patrick McLean na maghagis ng mga bomba. Ang lahat ng kanilang mga atake ay madaling hinarangan ng isang higanteng martilyo. Ang half-giant na si Luther Cale ay pumasok sa larangan ng digmaan, pumoprotekta kay Jordan Valtermin mula sa pambobomba. Napakuyom ng ngipin si Patrick, sinabing ang martilyong iyon. Tinawag si Duke Valtermin bilang, kanyang kamahalan tanong ni Luther kung ayos lang ba siya. Sumagot si Jordan Valtermin, dumating ka ba dahil akala mo matatalo ako sa kanila? Ako lang ay sapat na dito, kaya't pakiusap, sumali ka sa mga tauhan ng unang prinsipe at pabagsakin ang iba pang mga kuta. Nag-alinlangan si Luther, nauutol na nagsasabing, hindi iyon, may mali, aniya, malinaw ang pag-aalala sa kanyang boses. Si Valtermin, na intriga, ay nagtanong, ano ang mali? Siniyasat ni Luther ang larangan ng digmaan, at sa nag-aalalang tono, iniulat, hindi ko nakikita ang mga puwersa ng unang prinsipe sa paligid, hindi sila nakikita, ito ay isang pag-atres. Nanlaki ang mga mata ni Jordan Valtermin sa pagkabigla sa balita. Sa labas ng mga kuta, tunay ngang umaatres sina Juan Douglas at ang mga puwersa ng unang prinsipe. Tumatawa at nanunukso, pinapaalalahanan ni Juan si Jordan, sa pamamagitan ng labanang ito makukuha natin ang mga bagong armas ng McLean. Wawasakin ang mga puwersa ng pangalawang prinsipe, at aakyat ang kanyang kataas-taasang unang prinsipe sa trono. Malugod na inialay ni Jordan ang kanyang sarili upang maging tagaharang namin. Hindi natin kayang palampasin ang pagkakataong ito. Sa larangan ng digmaan, si Jordan Valtermin, na ipinagkanulo ng paksayo ng unang prinsipe, ay nagngangalit ang mga ngipin sa galit. Nag-iisa, nakatayo siya laban sa walang tigil na pag-atake ng pamilyang McLean. Napapaligiran ng dalawa si Jordan at si Luther ng mga kabalyero ng McLean na pinamumunuan ni Patrick.